Bible kami dito kailangan. Yung kapatid ni Bo, nagpagalan sa dito sa tindahan. Nakakapunta rin si Jim. Explain mo naman si yung naging sakit po niya, ano? Cancer. Opo, colon. Colon cancer. Saan siya na hospital sa Paris? Opo, sa isang Hindi ba yata ginagawa sa Wali? Opo, pero okay naman dito. Maganda rin. So may kabuhayan din kayo sa La Union? Opo, nagdadrive din po siya ng pagkasama. Anong biyahe? Ilang? Doon lang po, may Very head ng mga schedule ngayon kasi sa church na makaraming activities. Pero gusto kong mag-share ng konti from the Word of God sa ating pong family. No? At alam natin na medyo malungkot yung pangyayari na ito, pero lahat naman ng buhay natin nasa kamay ng Panginoon. Minsan malakas yung isang tao, wala naman sakit, pero binabawian ng buhay. So, nire-remind lang tayo ng Lord na paikli lang ang buhay. Sa banal na kasulatan, gusto kong magbasa ng ilang bahagi ng Bible sa Aklat ng Epeso, kabanatang 2, talatang 8 hanggang 9. So, sa Ephesians 2:8 and 9, ang sabi dito, dahil sa kagandahan loob ng Diyos, naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo, at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noong pamanguna. So, ito po ay paalala ng Lord sa atin, na dahil sa ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, siya ay Diyos na punong-puno ng kagandahang loob. Sa English ay gracia or grace. At ang kaloob ng Diyos sa atin ay buhay na walang hanggan sa langit. Binibigay ng Panginoon yun na walang bayad. At gustong-gusto niyang ibigay sa atin. Ano po? Pero paano natin yun makakamit? Paano natin yun mararanasan sa buhay natin dito sa lupa? At pangako ito ng dakilang Diyos. No? Sabi niya, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. So ito ay dahil sa pananalig natin sa Kanya. So makakamtan lang natin yung kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan sa langit. Dahil ito ay regalo niya sa atin. Yung salitang kaloob, ibig sabihin, ito ay binibigay sa atin, gustong-gustong ibigay ng Diyos. At nasa atin yung desisyon kung gusto natin tanggapin. Bagamat namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan, iniligtas niya tayo sa ating mga kaparusahan na dadanasin. Pero hindi lahat maliligtas. Yun lamang gustong magpaligtas sa parusa ng Diyos.
At mangyayari lang yon kung isusuko natin yung buhay natin sa Kanya. Yun lang naman ang purpose ni Lord, kaya siya naparito. Upang ang bawat isa sa atin ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa lahat. So ngayong oras na ito, inaalok ito ng Panginoon. Sabi niya, ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili. So ang binibigay ng Panginoon sa atin ay galing talaga lang sa Kanya. At hindi natin ito makakamit sa ating sarili. Kahit na maging mabuting tao tayo, kahit na tayo ay tumutulong sa mga nangangailangan, mabait tayo, kulang pa rin. Kaya nga siya naparito. At yun yung purpose. Upang yung buhay natin dito ay magkaroon ng katiyakan. Kasi hindi natin alam ang bukas. Diba? Sabi ng Bible, ang buhay ng tao ay parang usok. Kita natin mamaya-maya, nandiyan yung usok, pero mawawala din. Katulad ng damo, sabi ng Bible, ang buhay ng tao ay katulad ng damo na darating yung time matutuyo din siya at mamamatay. So, yung pahiram na buhay sa atin ng Panginoon ay binibigyan niya ng pag-asa dahil nagkasala tayo sa ating pamumuhay. Sabi ng Bible, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaapon sa kaluwalhatian. So lahat tayo papunta sa parusa ng ating mga kasalanan. Subalit, sabi niya, ang kaloob ng Diyos ay buhay na rin. So kapag tayo po ay binibigyan ng regalo ng Diyos, ano po yung dapat natin tanggapin o gawin? Ano yung dapat natin maging response? Diba? Kapag tayo ay tatanggap ng regalo sa mga kaibigan natin, diba? Yung regalo ba na binibigay sa iyo ay magiging sa iyo kung hindi mo tatanggapin? Pag binibigyan tayo ng regalo, diba? Automatic na tinatanggap na. At hindi natin tinatanong yung nagbigay ng regalo, magkano ba yung halaga ng regalo? Diba? Ganon din si Lord. Binigay niya yung buhay niya sa atin. At priceless yun. Walang presyo, walang halaga. At ang sabi niya, kung ang buhay na ito ay maikli lang, ang magagawa natin ay ipagkatiwala natin sa Kanya. So inaalok tayo ng Panginoon ngayong hapon ito. Kung gusto nating maranasan yung buhay sa piling ng ating Panginoon, pagdating ng araw na yon, hindi natin alam kung kailan na yun. Pero si Roelio ay nauna na. Tayo rin na mga buhay pa ay binibigyan ng pag-asa na darating ang araw, haharap tayo sa Panginoon. At kung tatanungin niya tayo ngayon, bakit kita papapasukin sa aking kaharian? Ano kaya yung magandang sasabihin natin sa Kanya? No? Patutuloyin kaya tayo ng Panginoon sa Kanyang kaharian sa langit? Ito na yung solusyon. Sabi niya, tayo daw ay sumampalataya sa Kanya. Manalig tayo ng buong puso. At tanggapin natin siya bilang ating Panginoon. So kung sa buhay natin dito, desidido tayo na tanggapin si Jesus sa ating puso bilang ating Panginoon tagapagligtas, matutupad yung pangako niya na sino mang manalig sa Kanya ay may buhay. So ito po ay imbitasyon, hindi sa pilitan. Inaalok tayo ng Panginoon. Gusto ba natin tanggapin ang kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan sa langit? Okay po ba sa atin? So kung ito yung desire ng heart natin ngayon, pwede natin hingin sa Panginoon. At kung hihingin natin ito, i-guide ko kayo sa prayer. Na lumapit tayo sa Panginoon na may pagpapakusunod. Okay. Sabihin natin sa Lord, Panginoon, sumunod po kayo sa prayer na ito at gawin natin personal na prayer natin.
Amang banal, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Linisin niyo po ang buhay ko. Sa hapong ito, ako'y nagpapakumbaba na lumalapit sa iyo, Panginoon Yesus. At nagpapasalamat sa buhay na walang hanggan na binibigay mo sa akin. Panginoong Yesus, buong puso kitang tinatanggap bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ikaw ang manguna at tumulong sa akin na makilala pa kita ng lubusan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung prayer po na yun ay bukal sa puso natin. Si Lord ang nakakala. Yeah. At wala tayong pagdududa na binigay niya na tayo ng pag-asa sa buhay. At yun ang panghawakan natin. Kasi promise yun ng Lord na sino mang manalig sa Kanya, magtiwala sa Kanya, magbibigay ng Lord. So ano yung mga bagay na dapat pa natin gawin habang nandito tayo sa lupa, diba? Yung nagsabi na dito, tayo daw ay gumawa ng mabuti. At yun naman ay magiging totoo lang kung binigay na natin yung life natin sa Kanya. Dahil kung ano yung ugat ng puno, yun ang puno. Diba? So kung tayo ay sumampalataya ngayon sa Panginoon, makikita yun. Ang magiging priority mo na ay ang gawin ang kalooban. Okay. So mahalaga yung pagbabasa ng Bible, pag-aaral ng Bible. Kasi ang Bible ang Word of God. So kinakausap tayo ng Diyos sa Bible. Tayo naman, kinakausap natin ng Diyos sa panalangin. So importante yun sa relationship natin sa Panginoon. Binabasa natin ang ipinapamuhay ang salita niya. At ganoon din naman, kinakausap natin siya. At hinahayag natin yung ating kalooban. So, ang buhay ni Aurelio ay nasa kamay na ng Panginoon. Maging kampante tayo dahil binigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon. Sino mang manalig sa Kanya ay hindi Panginoon. At ito rin yung gusto kong maging panalangin po sa inyo. Siyempre, ihahatid natin sa ulihan doon si Rogelio, tapos kayo mismo, babalik ulit tayo sa mga dati natin ginagawa. Okay. Pero, yun yung ating regalo sa Panginoon. Dahil pinagdaman niya sa atin yung importansya ng buhay. Yeah. Pagka may pumapano na mahal natin sa buhay, parang tumitigil yung oras natin, yung mundo natin, di ba? Bilang respeto sa atin, na mayapang mahal sa buhay. Pero after that, babalik ulit tayo sa regular na ginagawa. Huwag natin kakalimutan sila. Dahil ito ang gusto niya talaga sa atin, na unahin natin natin siya sa atin. So kung meron kayong prayer request na gusto nyo ipag-pray pa natin, ako na lang yung mag-pray. Meron po kayong gusto nyo ipag-pray na natin sa inyong pamilya, sa mga pangkailangan po ninyo. Sabi ni Janice na Monday yan tayo sa Kalagtas. Layo pa.
Monday kasi yung sabi ko kay Dennis, birthday ko po kasi nasa Baguio kami. And yung aking pamilya kasi gusto mag-celebrate ko. So, importante na natuloy tayo ngayon. Ay, mga po yun sabi niya, yung pagpo na yung ikaw sana po yung pastor na sa kinasabi din. Oo, pero yun na nga, yun talaga ng market. Yung mo lang yung pasensya sa iyo. Ikaw lang kinakanin natin. Yung dalawa pa yung kapatid. Andun po sa labas ko kasi hindi pa tapos yung andun. Nag-aaral po kasi mangarapin sila po kasi. College. Anong course ko? Ano na yung state university? Anong pasukan o private? Private school. Ano pangalan mo? Justin. Justin. Gawat. Justin. Gawat. Ano ba? Justin Bieber. Dustin. Deep Dustin. Sige, mag-pray tayo ulit. Tayo tamayo tayo lahat. Hindi natin si Cornelius sa pangkamay ng Panginoon. Yung buhay ay maging makabuluhan sa iyong Panginoon. Maraming salamat po Diyos sa pagkakataon ko na makatulog kami sa inyo sa Panginoon. Salamat sa Salas family, sa kanilang dinadaanan ngayon na kalungkutan. Ikaw Panginoon Diyos ang magbigay ng katatagan po sa kanila. Alam po namin na lahat ng bagay ay nasa inyong kapanintulutan. At nagpapasalamat kami dahil sa buong panahon na nabubuhay si Rogelio ay na-experience sa kanyang mga loved ones kung paano siya pinagpala, kung paano siya dinamit sa kanyang pamilya, kung ano ang naging buhay niya sa kanyang pamumuhay dito sa buhay. Nakitiwala kami, O Diyos, na ang kanyang kaluluwa ay nasa iyong pangyarihan at sa iyong kalooban. Ikaw, Panginoong Diyos, ang magbigay ng kapayapaan, katatagan sa puso ng bawat isa. Hiniling po namin, Lord, na sa panahon ito, ang buong pamilya po ng Rogelio ay inyong kalinain at bigyan ng Panginoon ang katulong at katatagan at gabay sa mga panahon ito. Sa mga panahon na Lord, ikaw, Panginoong Diyos, ang mag-iingat at magbibigay din ng proteksyon sa bawat isa. At ito po ang aming Diyos na sinasamba, pinupuri, dinadakila, ang pagpapahiran mo ng buhay ni Rogelio, kanyang mga loved ones. Ikaw, Lord, ang mabigyan ng kapurihan at kaluwalhatian sa kanyang buhay. Ang kami po ay buong puso na nag-aalay sa iyo at naluwag sa puso namin na ihambog siya sa iyo. Sapagkat ikaw po ang nagpahiran ng buhay niya, ikaw rin ang may karapatan na kumuha nito. Pagpalain niyo po ang kanyang mga mahal sa buhay at kanyang bahay, ang kanyang mga anak. Tulungan niyo po sila sa kanila pong pangarap na ito ay kanilang dating at maging inspirasyon nila lagi ang kanilang bahay. Kung paano siya nagsikap ay pag-uwi at muli po, Lord, ibinabalik namin sa inyo ang lahat ng karangalan at kapurihan alang-alang sa kami sa dakilang pangalan lamang ng aming Panginoon Jesus.